Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 19 ng June, June 19, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:37 ng umaga. Wednesday, Miyerkules, at nais kong mag-vlog. Ito nga na sinabi ko na kahapon, ang iba-vlog ko ngayon ay may title na Basti nagsalita na ng sama ng loob kay Bungo. Ayan po ang title ko. At mainit po na balita ito kasi ang dami na din na vloggers na nagkukomento At halos parehas sila magaganda at talagang natatalakay talaga ng maganda. Ayan po Basti nagsalita ng sama ng loob kay Bungo. Diyan po sa Maisog Rally, diyan sa nagmotor kid ata manggaling sa San Fernando papuntang Angeles, Pampanga, Angeles City. Opo. At doon niya sinabi na ito nga si Bungo ay wala kang silbi. Ipaparinig ko sana sa inyo yung pero naandyan naman dyan sa YouTube Hindi na kailangan Sinabihan niya si Bungo na wala kang silbi, do something. Magsalita ka. Sabi ni Basti. At ito ang medyo talagang natatawa ako na ay talagang gano'n ang sabi niya, kung alam ko lang, sabi niya Di ba? Sinabi niya yan ni Basti. Kung alam ko lang na ganyan ang mangyayari, sabi niya, ay kumpari pa naman kita, sabi niya kumpari daw niya at sinuportahan niya noong senador, nung tumakbong senador. Ayan na po, hindi ba? Parang naniningil na, hindi ba? Naniningil na po yung ganyan Pero mayroon pang mas matindi na nakikita ko dyan. Opo, na hindi nababanggit po ng ibang vloggers. Pero ipagpaumanhin nyo po kung mali ako at hindi ko naman pinipilit ito. Pero ito lang po ang aking nakikita o pananaw. Opo, nung sinabi niya na kung alam ko lang, sabi niya na para siyang nagsisisi o sinisisi niya si Bungo na yung nga walang silbi, hindi ba? At sinuportahan niya sa pagkasenador. Ay ngayon ay tahimik lang at hindi sila pinagtatanggol. Ayan po ang nakikita ko. Pansarili ko lang po na pananaw yan. Ay bla 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 bla. Ang tawag ko po dito ay ito nga humihingi ako sa inyo ng paumanhin kung mali ako at hindi ko naman ipipilit ito. Pero yan po ang nakikita ko. O doon papunta. Doon papunta po yan. Ang tawag ko po dito ay betrayal in the making. Ayan po. At tatalakayin ko po yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, iba ang talakay ko dito, iba hindi ko na tatalakayin yung tinatalakay ng marami. Opo. Ito ay tungkol sa dati mong kasamahan na tumalikod o abandon ka o hindi na sumunod sa pinag-usapan o sinuplong ka pa para ilibre ang kanyang sarili. Ayan po, yan ang nakikita ko dyan. Betrayal in the making. Hindi pa naman
maliwanag pero naaaninag na o nababanaag na. Malabo pero kung pag-aralan mo talaga ang pagkakataon o ang mga pangyayari ay talagang doon po papunta yan. Opo, iyan po ang tatalakayin ko at gagamitan ko po ng Biblia para po maintindihan po natin yan. At yun nga, kung mali ako ay okay naman hindi ba? Okay lang. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong mga ano ba tawag dito? Itong subscriber. Opo, subscriber po natin. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, ay salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Larry Narvaez, Josian Lan, Elinita Sculpture ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querty Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Eduarti, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Aceves, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at palagi na panoorin. Ito po sila, dito lang ako kumukuha ng mga binablog ko rin. Kasi wala din akong tiwala sa iba Opo, ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantours, Divina Apostol, CJ Pichchay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila o panuorin sila dahil nakikita ko na marami tayong matututunan sa kanila at yung sinasabi nila ay sincere sila at para po sa bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic. Basti nagsalita na ng sama ng loob kay Bungo. Ngayon ay yung mga ibang vloggers ang sabi nila ay drama lang daw o arte lang daw, ay hindi po pwedeng, ay sabagay opinion nila yon pero ako pag ang tao kasi nagsalita ng 3 sentence
na sunod-sunod na magkakahawig o katulad yan ay ang daming sentence na binanggit Yun na po talaga ang laman ng kanyang puso. What the heart is full, the mouth will speak. Yan po ang tinatandaan ko. Ngayon, kung isa lang o dalawang sentence lang, maaring hindi totoo yun o drama lang. Pero pag umabot ng 3 sentence na halos iisa ang tinatalakay, ayan nga, si Bungo walang silbi o hindi nagsasalita o kung alam ko lang, ayun ang matindi kung alam ko lang na ganyan siya, hindi ba? Ay totohanan na po yan. Wala na pong drama dyan. Although na alam natin na puro drama lang ang pinagsimulan nila yan Opo. At ang tao ay puro kadramahan, halos wala nang totoo sa tao Opo. Wala na Pero sa pagkakataong ito, nakikita ko na sincere yung pagkasabi. Kasi nga, maraming sentence na pari-parihas Ayan po. Hindi lalabas yan kung hindi talaga yun ang laman ng kanyang puso. Ayan po, Ngayon ay, ano po ang sinabi ko? Ay betrayal in the making po ito. At sa katauhan ni Bungo o sa kanyang pinagdaanan, ay hindi po siya makakaiwas dyan. Hindi po. Opo. Kasi kasama siya po sa kaso o sa kakasuhan, kasama siya sa mga lihim ng mga Duterte. Kasama siya. Ngayon, ililibre niya kasi ang sarili niya Ililibre niya. Gusto niyang ilibre ang kanyang sarili dyan na nakikita natin o nakikita ng sambayanan na sisingilin na ng tadhana. Ayan po. Ngayon kung sisingilin ng tadhana po yan, ang mangyayari dyan ay katulad nung nangyari din kay Bato. Doon sa mga kasamahan niyang pulis ay siyempre gusto rin ilibre nila ang kanilang sarili hindi ba? Inihulog na nila si Bato. Ganun po yan. Ngayon, ito naman si Bungo, ganun din ang mangyayari dyan. Kaya nga ang sabi ko, betrayal po yan in the making. Malaki ang pananagutan nila, kaya unti-unti ihihiwalay na niya ang kanyang sarili. Hindi na siya magsasalita. Ganyan. Kaya yung ini-expect ng mga Duterte, ayan po, lalo na ito si Basti siguro, yung ini-expect nila na ito si Bungo ay magiging tao-tauhan nila dyan sa Senado. Opo, ayan po ang talagang gusto nila dyan. Tao-tauhan nila, kaya nga pinanalo nila yan Kung maintindihan nyo po, noong 2019 election, na zero yung 8 diretso. Bakit? Ay pinatay po nila ang ilaw, ang kwan Pinatay po nila ang transparency server ng 7 oras. From 6 p.m. to 1 a.m. ng umaga. Ayan po ang ginawa nila. Pinatay nila ang transparency server na kung saan doon nakatutok lahat ang tao. Ay natulog na nga ako ayan na, nung binuksan nila, ito na ang resulta, ito na, 75% na ang nabibilang, ito na, si Bungo, panalo na, hindi ba? Si Bato de la Rosa, ayan, aywan ko, number 5 ata. Si Amy Marcos, ganon din, number 6. Ayan na po ang nangyari, hindi ba? Kaya nga, ay sinisingil na siya. Anong ginagawa mo dyan? Sabi ni Basti. Bakit hindi ka nagsasalita? Ayan nga po Hindi ba? Ang ini-expect nila, hindi nangyayari. At idadagdag ko pa, napakasakit po niyan. Opo, maniwala po kayo sa akin, napakasakit po yan ng isang kasamahan mo na ini-expect mo na tutulungan ka sa araw ng iyong paghihirap o sinisingil ka na ng tadhana, ay isa-isang umaalis.
Ayan po, napakasakit po niyan. Opo, at hindi po nakakaya ng tao yan. Bihira po ang nakakalusot dyan. Opo, pag ang dati mong kasamahan, pag yung kasama mo sa nagplano ng mga ganyan nga, yang isisiro, ang 8 diretso, hindi ba? Kasama sila yan eh. Oh, ay ano sa akin? Kung isiro nyo, ay 6 years lang naman yan eh. At ito nga, patapos na nga eh, di ba? Ano sa akin? Oh, pero may Diyos po eh, na pwedeng gagantihan sila eh. Oh, at papaano po ang ganti ng Diyos dyan? Papaano? Yung 8 diretso ba ang gaganti sa kanila? Hindi. Ipapalasap naman sa kanila kung papaano yan. Yung tinulungan nila ay baka yun pa ang magdiin sa kanila. Kasi ililibre nga nilang sarili nila eh. Oh. Hindi ba? Maniwala po kayo sa akin. Oh. Matthew 26 verse 14 hanggang 15. Babasahin ko lang po at ito po ay nangyari kay Jesus Christ nung binitray siya ni Judas Iscariote. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest. Pumunta siya sa chief priest. Tinanong niya ang chief priest and asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" Ayan po, hindi ba? Tinanong niya yung mga chief priest, yung magbibigay sa kanya ng pira, hindi ba? Oh. What are you willing to give me? Sabi po ni Judas Iscariote, if I will deliver him over to you. Ayan po, hindi ba? Oh. And they set out for him 30 pieces of silver. Ayan po. Ang halaga ni Kristo ay nakahula po yan noon pa. 1,000 years ago, hinulaan na yan na ang halaga niya ay 30 pieces of silver. Na ipambibili din ng yung libingan ng mga libingan ng mga estranghero na mamamatay sa Jerusalem. Ayan po, nakahula po yan at nangyari po yan. Oh, sa scripture nakasulat, hindi ba? Oh, so from then on, Judas looked for an opportunity to betray Jesus. Ayan po, hindi ba? Betrayal po yan. Dati niyang kasamahan, pero ay simpre pira po yan, hindi ba? Oh, for the love of money is the root of all kinds of evil. Ayan po, itataas ko lang po Psalms 55, ito parati ko nang ginagamit ito. Patungkol po ito sa betrayal. Psalms 55 verse 11 hanggang 13. Destruction is within. Oppression and deceit never leave the streets. For it is an enemy who insult me that I could endure. For it is not an enemy, ay aywan ko po, ang hirap pong intindihin ito pero sa bago po na version ay talagang inayos na ito Opo, inayos na. Pero dito nga ay kinapipis ko lang po ito Ang hirap intindihin, pero ipapaliwanag ko lang po For it is not an enemy who insult me that I could endure. It is not a foe who rises against me, from him I could hide. But it is you, a man like myself, my companion, and my close friend. Ayan po, hindi ba? Close friend po yan hindi ba? Oh. Ang ibig pong sabihin dito, kung ang kalabang ko ang nag-iinsulto sa akin, kaya ko yan. Kaya kong damdamin yan o kaya kong dalhin yan. Kung ang kalabang ko ang tumataas laban sa akin,
ay kaya ko namang taguan lang yan eh. Sabi niya, tataguan ko lang sila. Kung enemy ay ang kaso kanya, ay hindi ko naman enemy, hindi ba? O, ayan na nga, no? But it is you, a man like myself. O, parang si Enrile lang yan, hindi ba? Ang nagbihis po ng kapangyarihan kay Enrile, ang nagbigay ng katangian kay Enrile ay si Marcos. Pero binitray siya ni Marcos. Binitray ni Enrile si Marcos. Ayan po, para tuloy-tuloy na po tayo. Ngayon, ito si Bongo, ang nagbihis dyan ay Duterte. Hindi ba? Pero, ay bakit ganyan ngayon ang sinasabi niya? Kung alam ko lang, hindi ba? Ayan na po, hindi ba? Kaya nga, betrayal in the making po yan. At, abangan po natin, pag naandyan na ang ICC, magpupulasan na yan at isusuplong na nila kung sino ang nag-utos niyan. Ayan po. At sa bagay, matanda na si Duterte. Pero ay ito si Bato, medyo bata pa ito eh. At saka ito si Bongo, hindi ba? Ay kasangkot yan. Kaya gagawin nila ng paraan para iiwas na ang kanilang sarili. Yan po ang sinasabi ko. But it is you, a man like myself. Pero sa iba po na version ay ako ang nagtatag sa iyo. Kasama kita sa plano. May companion, may close friend, hindi ba? Friend sila yan eh. At nabanggit na nga ni Basti, hindi ba? Ay, nako. Hindi ko nahahabaan po at punta na po tayo dito sa Matthew. Kasi kulang po ang oras ko kulang eh. Matthew 26 po Jesus answered, the one who dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man by whom he is betrayed. It would be better for him if he had not been born. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Patungkol po ito kay Judas. Mas mabuti pa raw kung si Judas ay hindi na ipinanganak. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Pero ito ay controversial po ito. Opo, ang dami pong pastor na nagsasalita. Hindi ganyan ang pagkasalita niyan. Pero ay naan dyan, ay nakasulat dyan, ay it had been better, sabi niya, for him if he had not been born. Ayan po, hindi ba? Ay biniti niya kasi si Jesus Christ eh. Ngayon, alam niyo po, ay iyan po mga betrayal na yan o betrayer, o yung naghudas, matindi po ang nangyayari din sa kanila eh. Opo, matindi rin. At nakita natin yan kay Judas, hindi ba? Nauna pa siyang namatay eh, o nagpakamatay siya eh. Hindi niya kaya ng konsensya eh. Hindi na kaya eh. Hindi ba? Isinabog niya yung 30 pieces of silver doon sa simbahan siguro yon, o doon sa sa sinagoga, hindi ba? Ay isinabog niya dahil nabwisit siya eh. Hindi ba? Sinabi niya na I betray innocent blood. Ay ang sabi ng mga Pariseo eh, what is that to us? Sabi, what is that to us? See to it for yourself. Yan po, isinabog niya yung binayad sa kanya at nagpakamatay siya. Ayan po, both sides po yan. Napakasakit niyan. Both sides. Opo, yang betrayal na yan. At karamihan dyan, hindi po nakakalusot dyan. Nung si Irap, binitray siya ni Chavit Singson,
Dahil nga nagsisilos si Chavit Singson kay Atong Ang, hindi ba? Patungkol ito doon sa Witing, hindi ba? Hindi nakalusot si Irap eh. Bihira po nakakalusot yan kasi nga kumpanyon niya eh. May close friend, hindi ba? Ganon din nung binitri ni Honesto Mercado, Vice Mayor ng Makati, si Jojo Marbinay. Sure winner yan si Binay noon. Sure winner sa pagka-presidente noong 2016. Opo, sure winner na po yan. Pero nung binitri siya ni Vice Mayor niya, aywan ko, Modesto ba yan o Honesto Mercado? Ay naging kwan siya kulilat hindi ba? Ganun po yan. At nung binitri po si Marcos ni Enrile, tanda ko yan si Amy Marcos, sabi niya, uubusin niya ang lahat ng kanyang kayamanan hanggang 5. Hanggang iuubos niya para pagbayarin si Enrile. Hindi ba? Yun ang sinabi niya kasi nga napakasakit po niya ni. Opo. At ito nga ang kwan ko. Huwag po kayong maniwala sa akin ay yan lang po ay ang aking ang aking sariling pananaw po ito. Opo, na hindi ko naman pinipilit sa inyo. Pero yan ang nakikita ko. Magkakagulo yan o magbibitrial yan sa bawat isa at yan po ang parusa po ng tadhana. Hindi po gumagalaw si Dilima nung nadiskubre ang mga papelitos ni Harry Roque dyan sa Pugo, sa Purak, Pampanga. Hindi po siya gumagalaw, pero ngayon ay ibinabalik po ng tadhana kung ano ang ginawa natin. On whatever you use o measure you use, it will be used unto you. Ayan po hindi ba? Unti-unti po yan. Yan po ang nakikita ko dyan. At ito nga, kanina lang ay sa balita nag-resign na si Sara Duterte sa DAPID. Yan po ang mga pangyayari na talagang sunod-sunod na po yan. Sige po at hanggang dito na lang po at sana po tayo ay may natutunan. Opo, dinadalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay lahat ng nakikinig po sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa itaas. Ayan po. Para hindi po tayo napupunta sa samot-saring haka ng mga tao. Opo, sari-saring haka. Bukas pala ang i-discuss ko yung West Philippine Sea na may naputulan daw ata ng daliri dyan hindi ba? Yung Philippine Navy ata natin. Ayan po, i-discuss ko yan para maintindihan natin. Sige po at hanggang dito na lang po at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po mga kababayan, mga minamahal. Good morning po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po.